Russell Westbrook na delayed ang pagpirma sa Kings dahil sa iba't ibang rason sa trade ng Kings. Luka Doncic gustong gayahin ang ginawa ni Jordan at Bryant kaya naging motivated, at Warriors excited na kay Melton. Nasa tamang landas si Luka Doncic para sa isang revenge season, isang panahong layunin niyang patunayan ang kanyang mga kritiko na mali. Matapos niyang seryosohin ang kanyang kondisyon, buong puso na siyang nagpakasubsob sa trabaho bilang superstar ng Los Angeles Lakers. Sa isang kamakailang panayam, isiniwalat din niya kung ano ang nagtutulak sa kanya na gawin ito. Habang nakikipag-usap kina Andrew Heffernan at Ebenezer Samuel ng Men's Health Magazine, sinabi niya na ang kanyang inspirasyon ay sina Kobe Bryant at Michael Jordan. Ayon sa kanya, sina MJ at Kobe, alam mo yon, talaga namang napakarami nilang nagawa sa kanilang mga karera. Marami rin silang isinakripisyo. Parehong may iisang layunin sina Jordan at Bryant, ang makamit ang perfeksyon sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang kanilang pag-iisip at disiplina tuwing off-season ay sistematikong paraan upang magkaroon ng lead sa kompetisyon na unti-unting naglapit sa kanila sa ganap na dominasyon sa court. Ang determinasyon nila ang nagtulak sa kanila tungo sa matatayog na tagumpay. Ngunit para makamit ito, kinailangan nilang maging tapat at dedikado sa paghahanda tuwing off-season. Maliwanag na ginagaya ni Doncic ang parehong prinsipyo sapagkat ang resulta ng kanyang conditioning ay nagsasalita na para sa sarili nito. Binanggit din ni Doncic na nais niyang maging dominanteng manlalaro sa loob ng mahabang panahon, lalo na't siya ngayon ay nasa bungad ng kanyang physical prime. Sa pagtalakay niya sa kanyang mga layunin, sinabi niya, "Siyempre, maging pinakamahusay na kaya kong maging, alagaan ang sarili ko. Sa taon na ito, sa team ko, pakiramdam ko ay gumawa kami ng malaking hakbang. Pero simula pa lang ito, alam mo yon, kailangan ko pang magpatuloy, hindi pwedeng tumigil." Noong nakaraang season, sinalubong ang pagdating ni Doncic ng halo-halong pananabik at pagdududa. Bagamat kinilala ng marami ang kanyang husay sa opensa, maraming tanong ang lumutang tungkol sa kanyang kakayahan sa depensa. Sinabi ng Mavericks GM na si Nico Harrison na ang mahinang kondisyon ni Doncic ang isa sa pangunahing dahilan ng nakakagulat na desisyon na iwanan ang dating mukha ng franchise. Ginamit ito ng ilan bilang basehan sa kanyang mga kahinaan sa depensa. Lalong lumala ang mga isyong ito sa playoffs kung saan nalantad ang kanyang kahinaan at itinampok ng media. Nagbigay ito ng daan para sa mga kritiko na questionin ang kanyang kalusugan at physical fitness. Matapos ang maagang pagkakatanggal ng Lakers sa playoffs, hindi nag-atubiling batikusin ng media si Doncic bilang isang liability. Ngunit sa itsura ng mga bagay ngayon, ginamit niya ang mga batikos na iyon bilang motibasyon ngayong off-season. Bukod sa kanyang physical conditioning, naging mahalaga rin ang papel ng Lakers superstar sa mga off-season acquisitions ng koponan. Aktibo siyang nakilahok sa recruitment nina DeAndre Ayton at Marcus Smart, kaya't malinaw na nais ni Doncic na bumalik ng may paghihiganti. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, kamakailang mga bulong sa liga ang nagsasabing pipirmahan ng Sacramento Kings si Russell Westbrook upang palakasin ang kanilang backcourt depth. Bagamat ang pagpirma sa 9 na beses na All-Star ay tiyak na makabubuti sa kanila, tila may ibang prioridad ang Kings sa ngayon. Partikular na aktibo ang Sacramento sa mga trade talks ngayong off-season, mula sa paglahok sa negosasyon para sa forward ng Golden State Warriors na si Jonathan Kuminga hanggang sa di umano'y pagpapadali ng trade para kay DeMar DeRozan. Malinaw na magkakaroon ng mga pagbabago sa Kings. Malapit na ang pagdating ni Westbrook dahil ang kanyang ahente na si Jeff Schwartz ay nasa patuloy na komunikasyon sa front office ng Kings. Gayunpaman, ayon kay Matt George, ang organisasyon ay umano'y nais munang tapusin ang mga trade na kinasasangkutan ni Malik Monk at Devin Carter bago umusad kay Westbrook. Hindi naging maganda ang takbo ng trade market para kina Monk at Carter. Si Carter ang nabanggit bilang sentral na bahagi ng trade package ng Sacramento para kay Kuminga. Ngunit hindi ito positibong tinanggap ng Warriors dahil mas interesado sila kay Keon Ellis. Samantala, ang desisyon ng Kings na i-trade si Monk ay nakakaintriga, lalo na sa ganda ng ipinakita niya noong nakaraang season. Mukhang ang hakbang na ito ay dulot ng kakulangan sa balanse ng roster at limitasyon sa salary cap. Dahil sa siksik na backcourt at maliit na cap space, napilitan ng Kings na gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang pagpapadali ng trade para kay Monk ay naging isang hamon. Kahit nagsimula na ang mga pagsisikap na i-trade si Monk simula pa nitong buwan, wala pa ring gaanong pag-usad mula sa Sacramento.
Bagamat maaaring magdulot ito ng komplikasyon sa karaniwang sitwasyon, malamang ay hindi nito mapipigil ang inaasahang pagpirma ni Westbrook. Maliban sa ilang koponan, kakaunti lamang ang nagpakita ng seryosong interes sa 36 na taong gulang na guard. Kung isasaalang-alang na ang market para kay Westbrook ay naantala ng desisyon ni Ben Simmons kung saang koponan siya lalagda, malinaw na naging mas maagap ang Sacramento. Maaaring magdulot ito ng positibong resulta, lalo na kung ibabatay sa naging season ni Westbrook. Matapos ang isang solidong season kasama ang Denver Nuggets, ipinakita ni Westbrook na maaari pa rin siyang ituring bilang isang maaasahang floor general kahit sa yugtong ito ng kanyang karera. Hindi pa ganap na malinaw kung ano ang direksyon ng Sacramento para sa darating na season. Ngunit kung pagbabasehan ang kasalukuyang forma ng roster, tila malabo ang top 10 finish sa Western Conference. Ano sa tingin nyo sa pagkuha ng Kings kay Westbrook, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, inaasahang ibabalik ng Golden State Warriors si DeAnthony Melton para sa susunod na season. Pinangunahan ni Steve Kerr ang pagsusumikap na mapasama si DeAnthony Melton noong huling season at nadagdag sa koponan ang former guard ng Philadelphia Sixers. Pumirma si Melton ng isang taong kontrata sa Golden State Warriors at nagsimula siyang magpakitang gilas bago siya magtamo ng partial ACL tear. Pinili niyang sumailalim sa operasyon upang maiwasan ang mas matinding pinsala sa hinaharap at na-trade siya sa Brooklyn Nets bilang bahagi ng kasunduan para makuha si Dennis Schroeder. Nakatakdang ganap na makarecover si DeAnthony Melton matapos ang operasyon noong nakaraang Nobyembre at inaasahang muli siyang pipirma sa Golden State Warriors. Ayon kay Brian Windhorst, malapit nang makumpirma ng Warriors ang pagpirma kina Melton at veteranong sentro na si Al Horford. Magkakaroon lamang ng linaw ang mga deal na ito kapag nagkaroon na ng kasunduan ng Warriors tungkol sa kinabukasan ni Jonathan Kuminga na kasalukuyang pinag-uusapan pa. 6 na regular season games lang ang nalaro ni Melton para sa Warriors bago siya ma-injure. Pero nag-iwan siya ng malakas na impresyon kung saan nanalo ang koponan sa 4 sa mga laban na yon. Noon ay malinaw na ipinahayag ni Draymond Green ang kanyang paniniwalang at excited siyang muling mapapirma si Melton sa Warriors para sa susunod na season. Sinabi ni Green sa ESPN, maganda ang naibibigay niya sa team kaya mamimiss talaga namin yon. Pero ang mas mamimiss namin ay ang presensya niya sa paligid, ang ugali niya, ang pagkatao niya araw-araw. Laging nakangiti, hindi nagagalit, laging nagbibigay ng magandang vibes. Masakit makita ang isang batang manlalaro na nasa contract year na madaanan ito, pero alam ko na nag-iwan na siya ng tatak sa organisasyong ito. Magkakaroon siya ng pagkakataong makabalik at sana piliin niya yun bilang tamang desisyon para sa kanya. Malaki ang naiambag na numero ni Melton sa mga laro ng Warriors. Si Melton ay 27 taong gulang pa lang at may pagkakataon siyang tuparin ang kanyang hindi natapos na layunin sa Golden State Warriors. Sa loob ng 6 na larong nilaro niya para sa team, nag-average siya ng 10 puntos kada laro. May dagdag pa siyang 3.3 rebounds at 2.8 assists. Sa depensa, nag-average din siya ng 1.2 steals per game in just 20.2 minutes per game. Bumaba ang performance ng Warriors matapos ma-injure si Melton sa simula ng nakaraang season at malinaw na magiging welcome at popular ang kanyang pagbabalik sa mga manlalaro. Anong masasabi niyo, mga kaibigan, sa maaring pagbabalik ni Melton sa Warriors?